Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa libro ng Mateo 13 at pinamagatan po natin ang ating pag-aaralan, mga damo sa tabi ng trigo. Mga damo sa tabi ng trigo. Kung inyo nga pong titingnan, mismo ang mga disipulo ang nagbigay ng pamagat sa pag-aaralan natin ngayon. At makikita niyo yun mamaya sa ating versikulo. Ngayon, ang gagawin ho natin ngayong hapon, aking ko pong aanyayahan na sa ating pag-aaral, kukunin natin ang Mateo 3:24 hanggang 30 at 36 hanggang 43. Okay? Matthew 13:24 to 30, 36 to 40. So yung mga dating 5 bersikulo, kinukuha natin ng isang oras. Since mga 10 o lagpas 10 bersikulo to, mga 2 oras, hindi lang. Okay? Maaari ko po ba kayo anyayahan? Tayo po'y tumayo. Buksan po ninyo sa Mateo 13:24. Bumabasa po ako sa versyon ng Magandang Balita. Verse 24, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba't mabuting binhi lamang ang ihinasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Verse 36. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Verse 42, iahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Tayo po'y magdasal. Diyos Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ang makapangyarihan sa lahat, kayo ang may hawak sa lahat. Pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Datapwat kami ay mga hindi tapat, kami ay mga makakasalanan. Maraming salamat, Panginoon, muli sa hapon na ito. Maraming salamat sa pribilehyo na kayo po ay masamba namin. Maraming salamat na maaari namin muling pag-aralan ang inyong banal na kasulatan. Aming dasal, Panginoon, na sa hapon na ito, buksan ninyo ang aming puso, isipan at puso na aming maintindihan po ito. Aming maisabuhay ito at sa inyong pagpapala, maibahagi po namin ito. Aming dasal, Panginoon, na ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito'y danasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay. Ang kakaibahan ng pag-aaralan po natin sa hapon na ito ay ito ang isa sa mga talinhaga, ito ay isa sa mga turo ng Panginoong Hesukristo na mismong siya na ang nagpaliwanag sa kanyang mga disipulo.
Ano ho ibig kong sabihin? Babasahin lang natin ito, titingnan ito, at makikita natin ang ibig sabihin ng talinhagang ito. Kaya nga aking iniimbitahan kayo, buksan ninyo lang ang Biblia ninyo para masundan ninyo ang mga bersikulo. So ulit, verse 24 hanggang 30, verse 36 hanggang 43. Hahatiin ho natin sa tatlong bahagi ang pag-aaral natin ngayong hapon na ito. Ang unang bahagi, ang lubos na kapangyarihan mula po sa verse 24 hanggang 25. Ang susunod ay ang matinding kautusan mula verse 26 hanggang 29. At ang ikatlo ay ang gantimpala at husgahan, verse 30. Tayo'y na po ay mag-umpisa. Bago natin tingnan ang ating mga pag-aaralan, maari ko po ba muna kayong tanungin, ano ang nagiging reaksyon ninyo? Ano ang nagiging tugon ninyo pag nakakakita kayo sa paligid nyo ng masasama na tao? Ano ang nagiging tugon ninyo? Ano ang nagiging reaksyon ninyo kapag nakikita nyo sa paligid nyo ang masasamang tao? Pagbukas nyo ng telebisyon nyo, pagrinig nyo sa radyo nyo, pagpunta mo sa eskwelahan mo, pagpunta mo sa opisina mo, o maging sa kapitbahay mo, o maging sa pamilya mo, nakakasama mo ang masasamang tao, tanong ko, ano ang nagiging reaksyon mo? Ano naman ang nagiging tugon mo pagka personal mong nakakahalubilo, nakakausap ang isang tao na alam mong napakasama o hindi isang Kristiyano? Ano ang nagiging tugon mo? Isa pa hong tanong, ano ang nagiging tugon mo, reaksyon mo, kapag ibinahagi mo ang Panginoong Hesukristo at tinanggihan ka? Dahil sinasabi niyang hindi ko kailangan ang sinasabi mo. Ano ang nagiging reaksyon mo? Ano ang nagiging tugon mo? Ito ang pinakamatindi. Ano ang nagiging reaksyon mo o tugon mo kapag yung binahagingan mo ng ukol sa Panginoong Hesukristo ay tinanggihan ka na at kinutya ka pa, inusig ka pa, at pinagtawanan ka? Ano ho ang reaksyon natin? Ano ang nagiging tugon natin? Ngayong hapon na ito, ating makikita at mapag-aaralan na dapat nating palaging alalahanin ang pagpapalang tinanggap natin upang tayong mga Kristiyano ay di maging mapanghusga sa mga di tagapagsunod ng Panginoong Hesukristo. Umpisahan ho natin sa unang bahagi, ang lubos na kapangyarihan. Okay, isang pagbabalik-aral lang po. Matapos po ikwento ng Panginoong Hesukristo ang talinhaga ukol sa magsasaka, binhi at lupa. Ito ho yung pinag-aralan natin ng 2 linggo. Sa maraming tao at sa kanyang mga disipulo, di ba ho ba nakikinig ang napakaraming tao at ang mga disipulo? Kung inyo nga pong aalalahanin, ay napansin ng kanyang mga disipulo ang estilo ng pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Napansin nila kung bakit ganoon ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa napakaraming tao. Kaya tinanong ng mga disipulo sa Panginoong Hesukristo sa versikulo 10 kung bakit sa pamamaraan ng talinghaga ang ginagamit niya sa pagtuturo sa maraming tao na nakikinig sa kanya. Bigla na lamang sa pamamaraan ng talinghaga ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa napakaraming tao. At ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang dahilan. Nakalagay ho yan sa verse 13, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. At nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Yan ho ang tugon ng Panginoong Hesukristo. Itinuturo po sa versikulo na ito na datapwat na pisikal na nakikita nila, datapwat pisikal na naririnig nila, dahil hindi po nila tinanggap kung sino ang Panginoong Hesukristo, sila ay mga espiritual na bingi, sila ay naging espiritual na mga bulag. At dahil hindi sila naniniwala, kaya hindi sila nakakaunawa. At yun po ang dahilan, kaya't sa pamamaraan ng talinhaga, ang pagtuturo sa napakaraming tao. Kaya't mga kapatid, yan po ang background ng pag-aaralan po natin ngayon. Matapos ipaliwanag ng Panginoong Hesus sa mga disipulo niya kung bakit ganoon ang paraan ng pagtuturo niya sa maraming nakikinig sa kanya, verse 24, nagsalaysay muli si Hesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Pagkatapos ng unang talinhaga, sumunod na naman ang isang talinhaga. Nagsimula ulit
ang Panginoong Hesus ng isang talinhaga. At ano po ang nangyari? Pagkatapos niya ibigay ang talinhaga na ito sa napakaraming tao. Tingnan niyo sa verse 36. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Okay. Iniwan ng Panginoong Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Iniwan ang maraming tao. At hindi ipinaliwanag ang talinhaga ng trigo at damo. Nakita ho ninyo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo? Yung unang talinhaga, ipinaliwanag niya lamang sa mga disipulo niya. Maging ang talinhagang ito, pagbigay ng talinhaga sa maraming tao, iniwan niya ang maraming tao, pumasok siya sa bahay. Alam po ba ninyo kung ano ang tawag sa isang talinhaga na hindi pinapaliwanag? Sa salita natin, ang tawag dyan ay isang bugtong. Alam niyo yung bugtong? Sa youth namin dun sa Parañaque, alam niyo yung mga bugtong? Yung iba alam, yung iba hindi. May alam kayong bugtong? Nung panahon ko, ano yan? Estremingoles, magkabila ang tulis. Ano yan? Oh, tama, hindi nyo alam. Oh, hindi ko ipapaliwanag. Mamaya ko ibigay sagot. Ay, balik po tayo sa verse 24. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Verse 24 ho yun. Okay, anong sinabi niya? Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tao. Okay, pause tayo doon. Mga kapatid, ang kaharian ng langit, ang kaharian ng makapangyarihang Diyos ay nagaganap sa ating mundo mula noon hanggang ngayon. Ito ay patuloy na nagaganap sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng mga Kristiyano. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng kanyang simbahan. God rules His kingdom here on earth through His true followers indwelt by the Holy Spirit. Kaya't ang talinhaga dito ng Panginoong Hesukristo ay nagsasahad na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ang tanong, sino po ang taong tinutukoy ng talinhagang ito? Katulad ng isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Sino po ang taong tinutukoy dito? Makikita po ang sagot niyan sa versikulo 37. Verse 37, nandun ang sagot. Ang naghasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Kaya't ayon sa verse 37, ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Kung inyo pong pag-aaralan ang salita ng Diyos, makikita po ninyo na ang Panginoong Hesus ay tinutukoy sa bagong tipan na anak ng tao ilang beses. Sa bagong tipan, pag tiningnan nyo, tinatawag ang Panginoong Hesus na anak ng tao 88 times. Okay? 88 times sa New Testament. At kung inyong pag-aaralan, ang talatang anak ng tao ay may dalawang ibig sabihin. Tingnan po natin ang dalawang ibig sabihin na yan. Ang unang ibig sabihin, makikita nyo sa libro ng Daniel 7, verse 13 hanggang 14. Kukunin ko ho ito sa Ingles. Okay? Mas malapit po ang ibig sabihin sa salitang Ingles. Daniel 7, verse 13 hanggang 14. I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming. And he came up to the Ancient of Days and was presented before him. And to him was given dominion, glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion, which will not pass away, and His kingdom is one which will not be destroyed. Okay, kung inyong pag-aaralan ang talatang anak ng tao dito sa libro po ng Daniel, ang talatang anak ng tao ay tumutukoy saan? Sa Mesiyas. Ito ay tumutukoy sa Mesaya, nang ginamit ito sa libro ng Daniel. Anak ng tao, ang ibig sabihin po nito, Mesiyas o Mesaya. Kaya't nang ginamit po ito ng Panginoong Hesukristo, di ba sinabi niya rito sa verse 37, ang naghahasik na mabuting binhi ay ang anak ng tao.
Nang ginamit ito ng Panginoong Hesukristo para itawag niya sa sarili niya, ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo ay siya ang Mesayang pinakahihintay nila. At ang mga Hudyo noon at maging mga Hudyo ngayon ay alam ang ibig sabihin ng talatang anak ng tao. Na ang talatang anak ng tao ay tumutukoy sa tagapagligtas na hinihintay ng mga Hudyo. Okay. Iyan po ang unang ibig sabihin ng talatang anak ng tao. Tingnan naman natin ang ikalawang ibig sabihin. Buksan naman po ninyo ang mga Biblia ninyo sa libro ng Ezekiel. Sundan na rin po ninyo ako. Makikita po ninyo sa libro ng Ezekiel na 93 times tinawag ng Panginoong Diyos si Ezekiel na anak ng tao. Okay. Ang pagtawag po ng Panginoong Diyos kay Ezekiel ay anak ng tao. Kaya't ang simpleng ibig sabihin ng anak ng tao na ginamit sa pagtawag kay Ezekiel at sa paggamit ng Panginoong Hesukristo ay ang Panginoong Hesukristo ay isa ding tao. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay 100% Diyos. Ang Panginoong Hesus ay 100% ding tao. 100% God, 100% man. The Lord Jesus is fully God and fully human. Iyan po mga kapatid ang ibig sabihin ng talatang anak ng tao. Okay, balik tayo sa verse 24. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Okay, nakita na natin kung sino yung tao. Ano ang ginawa ng tao? Naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Gumamit muli ang Panginoong Hesus ng isang talinhaga, ng isang pagsasalarawan na pamilyar sa mga Hudyo. Gumamit siya ng isang talinhaga na ukol saan? Pagsasaka at pagtatanim. Naghasik ng mabuting binhi. Ang tanong, ano ang tinutukoy na mabuting binhi? Makikita nyo ang sagot niyan sa verse 38. Tingnan nyo sa mga Biblia nyo yung verse 38. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Okay. Kaya't ang tinutukoy dito na mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Ito po, mga kapatid, ang mga tunay na tagasunod. Ang mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Para lamang po inyong pansinin at mabigyan ng diin, ang mga mabuting binhi na hinasik dito ay hindi mga ordinaryong binhi. Ito ay mga mabuting binhi. Tayo'y magpatuloy. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong, ang Panginoong Hesukristo, naghasik ng mabuting binhi, mga tagasunod, mga disipulo, mga Kristiyano. Saan hinasik ang binhi? Sa kanyang bukid. Okay, ang tanong, ang taong ito ay naghasik sa bukid. Mga kapatid, ang bukid na pinaghasikan niya ay kanya. Okay? Naghasik sa kanyang bukid. Hindi po hiniram, ito ay sa kanya. Ang tanong, ano ibig sabihin ng bukid sa talinhaga na ito? Makikita po ninyo ang sagot na yan sa verse 38. Ang bukid ay ang daigdig. Okay, kaya ko idinidiin na ang bukid ay kanya. Di hubad nag-umpisa tayo dun sa talatang the kingdom of heaven. The kingdom of heaven, ang sinasabi dito ay ang mundo na ito, na makikita natin sa susunod na versikulo, ay kanya. Siya ang may hawak, siya ang may kapangyarihan sa bukid na ito. Okay. Kaya't kung ang bukid, tingnan nyo, ang verse 38, ang bukid ay ang daigdig. Kaya't kung ang bukid ay ang daigdig ay kanya. Kaya nga po siyan ang sinabi kanina, na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang bukid na nagmamay-ari ay ang Panginoong Diyos. Okay, sinasabi po ng Panginoong Hesus na ang bukid ay ang daigdig. Dadahan-dahanin ko ho ito. Mga kapatid, ang talinhaga ng trigo at damo ay punong-puno ng espiritual na katotohanan. Ngunit alam po ba ninyo, datapwat malinaw ang pagpapaliwanag at turo ng Panginoong Hesukristo ukol sa talinhaga po na ito, marami pa rin po ang magtuturo na iba po sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Many would try to interpret this passage not the same with the Lord Jesus.
Marami po ang magtuturo ng talinhaga na ito na ang katotohanan na sinasabi sa bukid na tinutukoy dito ay ukol sa simbahan ng mga Kristiyano. Okay? Marami ang magtuturo na ang bukid na tinutukoy daw dito ay ukol lamang sa simbahan ng mga Kristiyano. Ituturo ng karamihan na ang sinasaad na trigo at mga damo ay ang mga trigo ay Kristiyano sa simbahan at ang mga damo naman ay ang mga hindi Kristiyano sa simbahan. Datapwat tunay ang katotohanan na ito. True, ang simbahan ng mga Kristiyano ay may mga trigo at damo. Ngunit sa konteksto ng talinhaga na ito, hindi po yun ang itinuturo. Alam po ninyo, ang ibig sabihin ng talatang ito ay ibinigay na mismo ng Panginoong Hesukristo. Malinaw na turo ng Panginoong Hesukristo na ang bukid ay ang buong mundo at hindi lamang ang simbahan ng mga Kristiyano. Kapag ipinaliwanag na ng Panginoong Hesus, hindi na natin kailangan ipaliwanag pa dahil malinaw na ang turo niya. Okay, tayo ay magpatuloy. Ano po ang nangyari? Verse 25. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Okay, ano nangyari? Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, muli kung inyong papansinin, ang may-ari ng bukid na ito ay mayroon siyang mga tauhan. May mga tauhan po ang may-ari ng bukid na ito at habang natutulog po ang mga tao niya, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Habang ang mga tauhan ay natutulog, dumating ang kaaway ng may-ari ng bukid. Ano ginawa? Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at umalis. Verse 39. Tanong, sino ang kaaway? Verse 39. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang Diablo. Ito ho ang kaaway na tinutukoy dito. Sino ang kaaway? Walang iba kundi ang Diablo. At ang kaaway na ito ay naghasik ng damo sa tabi ng mga trigo. Okay, tingnan po muna natin mabuti ang ibig sabihin na literal ng damo. Ano ang literal meaning ng damo? Sa King James Version, ang damo sa salitang Greko ay zizania. Okay? Zizania. Ito po ay tinatawag sa English na ryegrass. Sa salita natin damo. Pero iba tong damo na to sa damo na nasa Palestino. Alam po ba ninyo, ang kapansin-pansin sa damo na ito, sa unang bahagi ng buhay ng pagtubo nila, ito ay kamukhang-mukha ng mga trigo. Kamukhang-kamukha ng trigo. Early stages ng life nitong damo na ito. Hindi mo masasabi kung ano ang trigo, kung ano ang damo. Yun ho ang ibig sabihin at konteksto ng damo na ito. Ito ay kamukhang-kamukha ng mga trigo. At ang ginawa ng kaaway na ito ay isang epektibong paraan para sirain ang taniman ng may-ari ng bukid na ito. This is an effective way to destroy the field of another neighbor. Mga kapatid, nung panahon ng Panginoong Hesukristo, itong ginawa ng kaaway na ito ay madalas ginagawa ng mga tao sa Palestino. This was a common thing in Palestine. At dahil sobrang dalas nito, alam po ba ninyo, gumawa ng batas ang gobyerno ng Romano. Gumawa sila ng kaparusahan para sa mga taong gagawa na ito. Ganong katindi ang krimen na ito nung panahon ng Panginoong Hesukristo. Okay, matapos nating matutunan ang ukol sa literal na damo, ano o sino naman ang sinisimbolo ng mga damo? Verse 38, makikita ang sagot na yan. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Mga kapatid, ang mga mapanirang mga damo ay walang iba kundi ang mga taong kabilang sa masama. Sa English, the tares are the sons of the evil one. Ito mga kapatid ay ang mga taong di tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Ito ang mga hindi sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Sila po ang tinatawag na kabilang sa masama. Sa mundo po na ito, it's either you are sons of the kingdom or sons of the evil one. Dalawang klase lamang ang tao sa mundo na ito. Nakalagay nga sa Juan 8:44. Ang Diablo ay ang inyong ama.
at ang gustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ang tinutukoy sa Juan 8, versikulo 44, ay ang tinatawag na mga sons of the evil one. Muli, pag binaksan ninyo ulit sa ating pinag-aaralang talinhaga, saan hinasik ang mga damo na ito? Hinasik ito sa triguhan. Sa English, yung salitang among the wheat, no? Yung among the wheat, ang ibig sabihin po ng among sa Greko ay talagang kadikit. Hindi lang basta kadikit, napakarami pang damo ang hinasik kasama sa mga trigo. Okay, ano naman ang sinisimbolo ng mga trigo? Kanina, ang sinisimbolo ng mga damo ay ang mga kabilang sa masama. Ano ang sinisimbolo ng mga trigo? Tingnan nyo sa verse 38. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. Ang mga trigong ito ay sumisimbolo sa mga tao ng kaharian, sons of the kingdom. Sila po ang mga taong tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Kaya't nang naghasik ang kaaway ng mga damo sa tabi ng trigo, ano ang ginawa ng kaaway na ito? Pagkatapos ihasik, naghasik ng damo at umalis. Makikita talaga ninyo kung gaano kasama ang kaaway na ito. Bakit kamo? Di po ba't sa unang bahagi ng buhay at pagtubo ng mga damo na ito ay di mo talaga malalaman kung sino ang damo, sino ang trigo? Ganon katindi ang kaaway na ito. Dahil ito talaga, ang mga damo na ito ay kawangis ng trigo. Mantakin ninyo, pagising ng mga tauhan ng may-ari ng lupa na ito, di nila malalaman na may mga damo sa tabi ng trigo. Aalagaan nila ang mga ito, didiligan na ito. Ngunit ano ang mangyayari? Tingnan nyo mamaya sa susunod nating bersikulo. Ganito po mga kapatid, ang magiging buhay ng mga Kristiyano dito sa mundo. Okay, tingnan natin, balik tayo sa ating bersikulo. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Ganun kasaklap ang pangyayaring ito para sa mga tauhan ng lupa na ito. Sa pag-aalaga nila, di nila alam na iba na pala ay damo at yung iba hindi na trigo. Kaya't nang makita na nila ito, nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw na din ang mapanirang damo. Matapos makita at mapansin kaagad ng mga tauhan ang napakaraming damo sa tabi ng mga trigo, ano ang sinabi at tinanong ng mga tauhan na ito? Tingnan natin ang sagot ng Panginoong Hesukristo pagkatapos ng ating unang prinsipyo. Ito ho ang unang prinsipyo. Hinahayaan ng Diyos nating may lubos na kapangyarihan na mabuhay ng magkasama ang mga Kristiyano at di mga Kristiyano. Ulitin ko po. Hinahayaan ng Diyos nating may lubos na kapangyarihan na mabuhay ng magkasama ang mga Kristiyano at mga di Kristiyano. Maaari ko muna bang tanungin, ikaw ba ay isang trigo o ikaw ba ay isang damo? Ikaw ba ay isang trigo o ikaw ay isang damo? Kung sinasabi mong trigo ka, ano ang dahilan mo para sabihin mong isang trigo ka? Ano ang dahilan mo? Ito ba'y dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo o iba ang dahilan mo? Kaya ang tawag mo sa sarili mo ay isang trigo. Isa pang tanong. Sa paanong paraan na tinatawag mo ang sarili mo isang trigo? Ngunit pag tiningnan mo ang salita mo, tiningnan mo ang galaw mo, ang pag-aasta mo ay para kang isang damo. Nakuha ho natin yon. Sa paanong paraan na tinatawag natin sarili natin isang trigo, ngunit sa salita mo, sa galaw mo, mistulang kang isang damo. Okay, isa pa ho.
Kung iba ang magkikilala sa iyo, ano sa tingin mo ang sasabihin nila? Ikaw kaya ay isang trigo? O ikaw kaya ay isang damo? Mga kapatid, dapat nating palaging aalalahanin ang pagpapalang tinanggap natin upang tayong mga Kristiyano ay di maging mapanghusga sa mga di tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Okay. Kaya nga nung verse 26, nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Nang mangyari po ito, ano ang nangyari at ano ang sinabi ng mga utusan? Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong. Verse 27, hindi po ba mabuting binhi lamang ang ihinasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Pumunta ang mga tauhan sa may-ari ng bukid at taniman na ito. Hindi po ba mabuting binhi lamang ang hinasik ninyo sa bukid? Bakit po may damo? Sigurado po ang mga tauhan ng may-ari ng bukid na ito na ang hinasik na binhi ng may-ari sa lupa ay mabuting binhi. Kaya nila naitanong ito. Ano sinagot ng may-ari ng lupa? Verse 28, sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Ano po ang sinabi niya? Isang kaaway ang may kagagawan nito. Muli, sino ang kaaway? Sa verse 39, ang kaaway ay walang iba kundi ang diablo. Madalas maririnig po ninyo ang katanungan, siguro sa mga kaibigan nyo, sasabihin nila, saan nanggaling ang kasamaan? Sasabihin nga ng iba, ng mga pilosopong kilala ninyo, sasabihin nila dahil lahat ay nilikha ng Panginoong Diyos, lahat ay nilikha, sasabihin nila pati ang kasamaan, ang Panginoong Diyos ang naglikha. Narinig nyo na yon? Madalas sa mga hindi mga Kristiyano kong kakilala, sasabihin lagi sa akin yon at makikipagdebate pa sa akin. God created everything. So even the evil one, He created. Mga kapatid, the origin of evil is from the evil one. God is not the author of evil. Ang kasamaan ay galing sa masama, galing sa demonyo. Hinding-hindi nanggagaling ang kasamaan mula sa Diyos nating makapangyarihan. The origin of evil is the evil one. Kung marami ang magtatanong sa inyo, saan galing ang masama, ibigay ninyo ang mga bersikulo na ito. Ang kasamaan ay galing sa masama. God will never be the source and author of evil. Kaya nga't matapos sabihin at isalarawan ang matinding katotohanan dito, ano ang naging tugon ng mga tauhan ng tao? Pakinggan ho natin ito. Bubunutin po ba namin ang mga damo? Okay. Ano po ang naging tugon ng mga utusan ng tao? Bubunutin po ba namin ang mga damo? Isang mabilis na pagbabalik tanaw lang po. Naalala nyo ng unang talinhaga, narinig ng mga disipulo sa unang talinhaga, natutunan nila na may tatlong klase ng tao ang hindi tatanggap sa Panginoong Hesukristo. Di ba? 4 kinds of soils, 3 will reject, 1 will accept. Okay. Natutunan nila ito. Natutunan din nila na may isang klase ng tao na tatanggap at sasamba sa Panginoong Hesukristo. Okay. Maaalala rin din siguro nila ang mga pariseyong lumalapastangan sa Panginoong Hesukristo. Okay? Di ba tinawag nila ang Panginoong Jesus na empowered by Satan himself. Kaya't dahil nga sa mga nakita nila, natutunan nila, tiyak ang papasok sa isipin nila, kung may mga tatanggi, ano ang nararapat na gawin sa kanila. Okay? So alam nila that there will be those who will reject, like the Pharisees. Papasok sa isipan kaya nila, ano kaya ang dapat na gawin sa kanila? Marahil papasok sa utak nila yung sinabi ni Juan Bautista, Mateo 3:12. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo. Ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy at di mamamatay kailanman. Siguro naalala niyo, yung mga tatanggi, hindi tatanggap, susunugin, sabi ni Juan Bautista. Yung iba po naman, katulad ni Nathaniel, na talagang Hebreo, okay?
na alam ang banal na kasulatan. Maaalala ang Isaiah 11 verse 4. Ano nakasulat sa Isaiah 11 verse 4? Ngunit hahatulan niya ang buong katuwiran, ang mga dukha, at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo ang kanyang mga salita. Sa hatol niya'y mamamatay ang masasama. Okay, isipin, susunugin yung mga magre-reject, mamamatay ang mga masasama. So, yung mga disipulo, ito na siguro ang inisip. Kaya sa mga bersikulo na ito, sa Mateo at sa Iyas, ay ang pagkakaintindi nila ukol sa mga damo ay nararapat lang nilang bunutin at ipunin ang mga damo. Kaya't ano ang naging tugon ng tao sa talinhaga, yung may-ari ng taniman na ito, matapos nilang tanungin kung bubunutin ba nila ang mga damo? Anong tugon niya? Verse 29, huwag. Baka mabunot pati ang mga trigo. Ano po ang tinuturo dito ng Panginoong Hesukristo? Ang simpleng itinuturo po dito na ang mga trigo at damo dito sa ating mundo ay sadyang magkakahalubilo. In this world, the sons of the kingdom and the sons of the wicked one exist together. Mga kapatid, ang magiging buhay ng mga Kristiyano at di-Kristiyano ay sadyang magiging magkasabay. May makakasama ka sa bahay mo na hindi Kristiyano. May makakasama ka sa eskwela mo na hindi Kristiyano. May makakasama ka sa opisina mo na hindi Kristiyano. May makakasama ka sa simbahan na ito na hindi Kristiyano. Kaya't ang turo ng Panginoong Hesukristo, huwag bunutin ang mga damo. Dahil sa pagbunot mo ay mabubunot mo pati ang mga trigo. Dahil ang mga ugat ng mga trigo at damo ay sadyang magkakahalubilo. Ito po mga kapatid ang sinasabing katotohanan dito. Ang tanong, bakit kaya ganito ang itinuturo dito ng Panginoong Hesukristo? Okay, balikan po natin ang konteksto ulit na nangyari sa mga kwento na ito. Di po ba't ang talinhagang nakaraan nga, sinasabing may 3 di tatanggap? Di po ba't naranasan ang pag-uusig mula sa mga Pariseo? At dahil sa mga pangyayaring yan, mainit na siguro ang dugo ng mga disipulo. Ngunit nang sinabi ito ng Panginoong Hesus, naalala niyo si Santiago at si Juan? Ano sinabi nila sa mga Samaritano nung hindi tinanggap ang Panginoong Hesukristo? Lord, gusto mo ba sunugin natin ang mga Samaritano na yan? Ganon kainit ang mga disipulo na ito. Kaya nga't naitanong nila kung gusto nyo bang bunutin na nila ang mga damo. Ang tanong, hindi ba parang pamilyar sa atin ito? Bakit pamilyar? Di po ba't ganito tayo sa panahon natin ngayon? Kung may nakikita kang kasamaan, nakita mo sa telebisyon, narinig mo sa radyo, nakita mo sa internet, sa Facebook, sa wall, nakikita mo sa paligid mo, sa opisina, sa eskwelahan mo, ano ang nagiging reaksyon mo? Ano ang nagiging tugon mo? Di ba minsan parang gusto mong, kung may naranasan kang kahirapan dahil sa mga tao na hindi Kristiyano, inuusig ka, kinukutya ka, pinagtatawanan ka dahil sa pagiging Kristiyano mo, ano ang nagiging reaksyon mo? Ano ang nagiging tugon mo? Ano naiisip mo? Di ba't minsan, nais mo na lang mga taong ganito ay nais mo silang bunutin na lang? Nais mo silang supilin na lang? Ngayon, kung di dapat bunutin ang mga damo na ito, bakit naman kaya dapat ang mga Kristiyano ay makakasama ang hindi Kristiyano? Di ba, minsan iisipin mo, minsan, gusto ko kasama ko na lang yung mga Christian friends ko, lumalayo ka na sa mga hindi mo Kristiyano kaibigan. Tama? Bakit nararapat na tayo ay magiging kasama pa rin nila? Tayo ay makakahalubilo nila? Mani ko po ba kayong bigyan ng 2 dahilan? Una, tayo ay mga trigo na nakatanim katabi ang mga damo upang tayo ay patatagin para sa ating kaganapan. Sa English, para sa ating sanctification. Unang Pedro, Kabanata 5, versikulo 10. 1 Peter 5, verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob
at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumatawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Ang konteksto ng unang Pedro Kabanata 5 ay sinasabi rito, kahit ano pa man ang kahirapan na dinadaanan mo sa mundo na ito, sadyang pinadadaan tayo ng Panginoong Diyos para tayo ay patatagin, para tayo ay ganapin. Sa English, para tayo ay isanctify. So the Lord plants us here in this world so that He can surely mature us. The Lord plants us here so that He can sanctify us. Ito mga kapatid, ang unang dahilan. Tingnan natin ang ikalawang dahilan. Ang ikalawang dahilan kung bakit tayo itinanim katabi ng mga damo, naalala nyo? Tapos na tayo sa Mateo 5, verse 13 up to 16. Ano nakasulat doon? Kayo ang asin. Kayo ang ilaw sa sanlibutan. Verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, ang isa pang dahilan kung bakit tayo ay inilagay ng Panginoong Diyos sa tabi ng mga damo, sa tabi ng mga hindi Kristiyano, ay para tayo ay gamitin niya na maging impluensya sa mga hindi Kristiyano. The Lord plants us there and allows us there with the tares so that we can influence the tares. Maging impluensya sa mga damo. Okay, marami ang magsasabi sa inyo, ngunit Brother Rico, napakahirap mamuhay kasama ang mga damo, ang mga hindi Kristiyano. Di ba minsan nasa opisina ka, iisipin mo, bakit nandito ako? Bakit ganito ang kasamahan ko? Bakit ganito ang boss ko? Lord, ilipat mo na lang ako sa ibang lugar. Di ba? Napakahirap, sasabihin natin. Napakahirap nilang sharean, napakahirap nilang pakisamahan. Mga kapatid, isipin po natin ito. Alam po ba ninyo, kung sinasabi ninyo na kayo ngayon ay isang trigo, dahil ikaw ay isang tunay na Kristiyano, alam po ba ninyo na dati kayo ay isang damo? Kung sinasabi mong Kristiyano ka ngayon, trigo ka ngayon, dati tayo ay isang damo. Kung hindi sa pagpapala ng Panginoong Hesukristo, kung hindi po nilagay ng Panginoong Diyos sa tabi mo ang isang trigo, hanggang ngayon siguro ikaw ay isang damo. Nakuha nyo? Isipin nyo yung discipler nyo. Siya dati ay isang trigo. Di ba? Invite Bible study, invite sa worship. Sama ka, damo ka pa. Ayoko niyan. Isipin mo na lang kung yung trigo sa tabi mo, binunot ka at sinunog ka. Mga kapatid, kung hindi sa pagpapala ng Diyos, sa mga trigong itanabi sa atin, malaki ang posibilidad, damo pa rin hanggang ngayon tayo. At dahil sa turo at katotohanan dito, imbis na tayo ay binunot at tinapon ng mga trigo, ay inimpluwensyahan tayo, tinulungan tayo upang pakilala natin ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po mga kapatid, tayong mga trigo sa pagpapala ng Diyos, na dating mga damo, ay inilagay sa tabi ng mga damo upang mapakilala natin sa kanila ang Panginoong Hesukristo. Ito ho ang isang prinsipyo. Inuutusan ng Panginoong Diyos ang mga Kristiyano na huwag maging mapanghusga ng mga di-Kristiyano. Ulitin ko ho, inuutusan ng Panginoong Diyos ang mga Kristiyano na huwag maging mapanghusga ng mga hindi Kristiyano. Actually, sa English nito, yung ginamit kong prinsipyo, no? God commands true Christians not to be condemning of non-Christians. Kasi yung husga, medyo parang kapos kulang di ba? Yung husga, judge. Look, God tells us to judge sin as sin. Ang kasalanan. Ngunit hindi sinasabi ng Diyos na huwag natin naman tularan ang mga makakasalanan. Hindi niya sinasabi na tularan natin yon. So the point is, no, ang utos ng Panginoong Diyos sa atin, if we're a true Christian, we should not be condemning of non-Christians. Tanong, how do we sometimes forget? Sa paanong paraan natin na minsan nakakalimutan na tayo ay dating damo,
Ngunit sa pagpapala ng Panginoong Diyos, tayo na ay isang trigo. Sa paanong paraan natin nakakalimutan yon? Di ba minsan, pag may nakikita tayo sa labas, sama-sama niyan, grabe. Ano pa susunod na, anong pupunta sa impyerno yan? Di ba? Parang, sama-sama. No? Pag nanonood ka ng telebisyon, sama-sama yan. Sana hindi niya marinig ang gospel. Pamilyar. Di ba? Sa paanong paraan nakakalimutan na tayo ay dati isang damo. Ngunit sa pagpapala ng Diyos, binigyan tayo ng katabi na trigo at ginawa tayo ng Panginoong Diyos na isang trigo. How have we been judgmental and condemning of unbelievers? Sa paanong paraan natin silang hinusgahan? Sa paanong paraan natin sila sinumpa na? Kumbaga, dun pa lang, pinadala mo na sa impyerno. Kaya nga't mga kapatid, para tayo hindi maging ganito, anong maaaring ipagdasal natin? Upang humaba ang pasensya natin. Upang ang pagpapalang Diyos na ibinigay sa atin ay maibahagi natin sa ibang tao. Kaya nga't dapat nating palaging alalahanin ang pagpapalang tinanggap natin upang tayong mga Kristiyano ay di maging mapanghusga sa mga di tagasunod ng Panginoong Hesukristo. May we not forget the grace that we just received para hindi tayo condemning, hindi tayo judgmental sa iba. Ang ikatlong dibisyon, ang gantimpala at husgahan. Okay, tayo magpatuloy. Kaya't ang matinding tanong na nasa isip po siguro ng mga disipulo ng Panginoong Hesukristo ay hanggang kailan kaya ito gagawin? Hanggang kailan kaya aantayin ng mga disipulo? Up to when do we have to be with the tares? Di ba? Ganon din tanong natin, Lord, hanggang kailan mo ba ako pababayaan na nakasama itong mga matintinding katabi ko na ito? Verse 30. Hayaan na lamang ninyong lumago ang kapwa, ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at ang inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Itinuturo dito ng Panginoong Hesukristo na hayaan na lamang ninyong lumago, kapwa ang damo at ang trigo, hanggang sa anihan. Ang tanong, ano ibig sabihin ng anihan? Nakalagay ho sa verse 39. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. Verse 39. Nakita ho ninyo. Mga kapatid, ang anihan ay ang katapusan ng daigdig, katapusan ng mundo, katapusan ng lahat. Sa pagpapala ng Panginoong Hesus, patuloy pa pong pinapaliwanag ng Panginoong Hesus kung ano pa ang mangyayari sa araw ng katapusang ito. Ano sinabi niya? Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Itinuturo ng Panginoong Hesukristo ang detalye na mangyayari sa araw na ito. Ang kanyang sinabi, uutusan ang mga tagapag-ani. Tanong, sino ang mga tagapag-ani? Verse 39. Na ang mga tagapag-ani ay ang mga anghel. Ano po ang ibig sabihin, ano ang sinasabing gagawin ng mga tagapag-ani, ng mga anghel? Ipunin muna ninyo ang damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Okay, ano po ba mga kapatid ang ibig sabihin ng talatang ito? Ipinaliwanag din niya ng Panginoong Hesukristo sa verse 40 hanggang 42. Ito ho ang paliwanag, ang detalye niyan. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Verse 42, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mga kapatid, ang mga anghel po ang uutusan na umani sa mga damo. Ang mga anghel po ang maghahagis ng mga damo at magsusunog sa mga damo. Hindi po ito gawain nating mga Kristiyano. Ang gawain ng mga Kristiyano ay ano? Impluensyahan at ipakilala ang Panginoong Hesukristo sa mga damo. Di po natin gawain
umani ng damo. We are not called to condemn the world. Though we are commanded not to tolerate sin, we are called to love the sinner. We are called to be gracious and patient. Di po tayo taga-ani. Tayo ay taga-hasik. Tayo ay taga-tanim. Kaya't ano po ang gagawin ng mga anghel? Ano ibig sabihin ng ipunin muna ninyo ang mga damo? Ano ibig sabihin na ito nasa versikulo na to? Makikita po niyo sa verse 42, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Alam po ninyo, personal akong naniniwala na ang pinakamatindi at pinamakasaklap na paraan para mamatay ang isang tao ay sa pamamaraan ng pagsunog. Ako ay personal na naniniwala. Kasi mapaso lang ako ng kapiraso sa kape ko. Yeah? Napakasakit na, napakainit kasi ng kape. Mantakin ninyo ito, ang kaparusahan dito ay pagsunog sa impyerno. Iniisip ko pa lang nanlalambot na ako. At alam po ba ninyo na ang tinutukoy dito, ito ang kaparusahang sinasabing magaganap sa impyerno. Mga kapatid, ang katotohanan ng impyerno ay paulit-ulit pong binabanggit sa banal na kasulatan. Ang nakalulungkot po, ang ibang tao ay akala nila na okay lang sa impyerno. Diba? Many people will joke that okay lang sa impyerno, okay lang sa hell. Bakit ganito? Ganito katagilid ang isip ng ibang tao. Dahil sasabihin nila, nandun naman ang kaibigan nila, nandun ang barkada nila. Kaya kahit nasa impyerno sila, ay mag-happy-happy sila. Napakatagilid, no? Mali po mga kapatid ang pag-iisip na ganito. Hindi kayo magpa-party sa impyerno. Bakit po? Tingnan po ninyo kung gaano katindi sa impyerno. Doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mananangis ay emotional torment, weeping. Mangangalit ang kanilang ipin ay physical torment, gnashing of teeth. Emotional torment, physical torment. Kahit sinasabi mong nandun ang barkada mo, sa sobrang tindi sa impyerno, hindi mo maiisip ang kaibigan mo, kabarkada mo. Dahil bising-busy ka umiyak, bising-busy kang ganunin ang ipin mo. Ito mga kapatid, ang katotohanan ng impyerno. Pero alam po ninyo, good news, hindi lang po ayan ang gagawin ng mga anghel. Ano pa ang gagawin ng mga anghel? Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ano ibig sabihin nito? Verse 43. Ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Ito ho ang mangyayari sa mga kasamahan sa kaharian ng Diyos. Ang mga trigo, ang mga matuwid, ang mga totoong disipulo, ang mga totoong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, sila din po ay iipunin at ilalagay sa kamalig. Sila po ang mga magliliwanag na parang araw sa kaharian ng langit. The sons of the kingdom will also be in their glorified bodies. Very much like how the apostles saw the Lord Jesus sa Mount of Transfiguration. Naalala niyo yan? Sa Mount of Transfiguration, Christ gave us a glimpse of what a glorified body will be. Look how bright the righteous will shine, for they will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. That's how the glorified bodies are pictured in this particular passage. As bright as the sun. Mga kapatid, tingnan po ninyong mabuti kung paano isinara ng Panginoong Hesukristo ang paliwanag sa talinhaga nito. Makinig ang may pandinig. Who hath ears to hear, let him hear. Sigurado po ako na hindi po tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo ang pisikal na tenga. Yun po, sigurado ako. Christ was not talking about physical ears. Sabi niya, makinig ang may pandinig. Who hath ears to hear, let him hear. Ang simpleng kautusan na sinasabi po ng Panginoong Hesus dito ay, listen, makinig ka.
Tayo ay inuutusan. Kumbaga ganito ang sinasabi niya, kung sinasabi mong may tenga ka, makinig ka, gamitin mo para marinig mo. Ngayon, kung pagkatapos ng turo na ito, pagkatapos ng mga talinhaga na to, sinasabi mo parang hindi ko marinig, Panginoon. Alam mo yon, ang parang pandinig mo, parang ingay lang, hindi mo maintindihan. Pray to God. Go before God. Lord, gusto kong marinig. Kung ano yung naririnig niya na parang kakaiba, gusto kong marinig din yan. Go to God. Go before God. Ask God, Lord, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan mo? Dahil kung anong naririnig nila, gusto kong marinig din. Ito ho ang isang prinsipyo. Ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan ang maggagantimpala sa mga Kristiyano at siya rin ang maghuhusga sa mga hindi Kristiyano. Ang Panginoong Diyos ang maggagantimpala sa ating mga Kristiyano at siya rin ang maghuhusga sa mga hindi Kristiyano. Maaari ko bang tanungin? Matapos natin matutunan ang mga katotohanan ito, ang mga pangakong ito, ano kaya ang magiging tugon natin? Ano kaya ang magiging reaksyon natin? If you are a wheat, and recall that you were once a tare, dati kang damo, ano sa kaya ang nararapat na gawin mo? Ngayon, ito pa. Matapos mong matutunan kung ano ang gagawin ng Panginoong Diyos sa mga damo, isipin mo ngayon, sino kaya ang mga kakilala mo na isa pang damo? Na hindi ka sigurado kung sila ay isang trigo. Ano kaya ang nararapat na gagawin mo? Dahil dapat nating palagi ang alalahanin ang pagpapalang tinanggap natin upang tayong mga Kristiyano ay di maging mapanghusga sa mga di tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Sa ating pagtatapos, sa ating pag-uwi, sa linggo na ito, isipin mo, may iniiwasan ka bang isang damo? Alam mo yan, parang ayoko siya makasama, ayoko siya makahalubilo. Hindi ka ba nag-iisip na talagang nilagay ang damo na yun para sa iyong kabutihan at para sa kanyang kabutihan? Knowing the truth that there will be tares, may mga damo sa tabi ng mga Kristiyano, sa tabi ng mga trigo. Ipagdasal natin na tunay tayo ay maging asin, na tayo ay tunay maging ilaw kung saan tayo nilagay ng Panginoong Diyos. Tayo ay maging tapat sa kanyang mga utos. Huwag tayo maging mapanghusga. Huwag nating isumpa ang mga hindi Kristiyanong kilala natin. Dahil ating alalahanin na dati tayo ay isang damo, ngunit sa pagpapala ng Diyos, tayo ngayon ay isang trigo. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kung hindi po sa inyong habag, kung hindi po sa inyong grasya at pagpapala, hindi po namin ito maiintindihan, hindi namin ito maisasagawa. Maraming salamat, Panginoon, na dahil sa inyong pagpapala, na dati kaming damo, ngayon kami ay isang trigo. Aming dasal, Panginoon, na sa pag-uwi namin, gabayan po ninyo kami, hipuin ninyo ang aming puso, upang hindi kami maging mapanghusga sa mga damo na nasa paligid namin. Aming dasal, Panginoon, na kung sinasabi namin kami ay tunay na Kristiyano, kami ay tunay na mga trigo. Panginoon, kami ay maging tapat sa inyo. Kami ay palaging sumunod sa inyo. Nang sa gayon na pag nakita kami ng mga hindi Kristiyano, ay mapalapit sila sa inyo. Tanungin kung sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo. Panginoon, sa aming pag-uwi, aming dasal ang pag-iingat po ninyo. Sa buong linggo na ito, aming dinarasal ang pag-iingat po ninyo sa amin, maging sa mga pamilya namin. At Panginoon, paalalahanan ninyo kami sa lahat ng aming gawain. Ito'y ginagawa namin hindi po para sa sarili namin,
ngunit para sa inyong kapurihan. At ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.